Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin na vlog sa inyo at i-flex natin yung bagong motor ng Mitsubishi Euro Motors. Ayan. Pero bago natin tuloy video, shoutout muna natin Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. So ayan mga ka-DIY, flex natin tong bagong motor ng Mitsubishi Euro Motors. Ayan, Griffin 180cc. Yan, tinalo niya si Aerox, si NMAX at si P6 kasi 155 at 160 lang sila. Tinalo niya yung Big Forza in terms of displacement. Ayan, 180cc po yan. Tatlong variant niya na kulay, gray, black, white, red at saka yung blue and yellow. So yan, may kunting problema lang po tayo. Actually wala pang 1 week sa atin. Minor issue lang naman po ito. Dadalhin natin sa kasa at i-share natin sa inyo kung ano yung minor problems niya. Ito, kita natin. So ayan, keyless entry na rin po. Ito yung remote niya. Yung fuel indicator lang po yung may konting, ayun, nawawala-wala. Okay? Tapos pagpaanda rin natin. Ayan, baba natin para makita natin dito. Yung lahat ng review niya, hindi pa natin gagawin sa ngayon kasi ang share ko lang po sa inyo. Kasi dadalhin ko po sa kasa, sa bayan, para ma-check kung ano nagdidiferensya dito. Kasi pag ilalagay mo naman siya dito, lalabas naman yung fuel indicator pag nasa left side po siya. Ayan o, nagbiblink na. So lalabas na po yan pag nandito na sa side, sa left side. Ayan. Okay. Ayun. Unti-unti nang lumalabas mga ka-DIY. So yung kilometer niya na natakbo niya is 49 kilometer lang po. Okay. Ito yung sa may battery. RPM niya, speedometer, may odometer din siya. Ayun, lumalabas na mga ka-DIY. Aerox na Aerox po ito. Ang tawag po sa motor na to, Aerox Tagalog. Kasi yung body po niya ay pang Aerox. Tapos ito, ano na po to? Stock seat na po to. Naka-camel back. Tapos ano? Lodi, carbon Lodi. Ayan. Ganda no? Nakabaso na rin po siya. Liquid cooled. Dual disc brake. Huwag na rin ang compartment. Kaso diba? Kaya lang po ang problema ay hindi po kasya yung full face helmet at yung half face helmet. Pero nasa 10 liters yata to. Ang pwede dito 12 liters ang kaya niyang dalhin. Ayan. So yan, naka-engrave o naka-emboss yung Euro Motors. Ayan. Sa kaalaman ng lahat, ang Euro Motors is made in Philippines. Kaya nga Aerox Tagalog, made in Philippines, pero yung parts niya is from Taiwan and China. Okay? Ang Mitsubishi po kasi ay dealer po ng mga SYM, Kiwi, tapos itong mga Euro Motors. Pero ang kagandahan dito, ang Euro Motors ay sister company din ng car manufacturer na Nissan ng Japan. Okay, so magandang klase na po ang gawa nila. So dito, experience ko na rin, naka Big 4 na rin po ako, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, na-try ko na lahat yan. So it was my first time to use or to avail the Euro Motors by Mitsubishi. So ayan mga ka-DIY. Okay na, di ba? Yan yung issue niya. So okay naman siya pag nandito sa na-side. Pero yan, ikukunti-kunti kung igagalaw, mawawala po yan. Yan. So yan, stable pa siya. Pero pag nasa gitna na siya, biglang mawawala. Yun. Di ba? Biglang nawala. Katulad nung ex ko na nag-iwan sa akin, bigla na lang nawala. Hindi na nagpakita. So yun po yung dadalhin natin sa kasa. Actually, naitawag ko na to kahapon sa kasa at sabi naman nila dalhin doon para makita nila. Actually, baka sakit lang po ito na naglulus.
Pag ginagalaw-galaw mo, nagulus po siya. So yun po yun. Minor issue lang naman po to sa almost 1 week na nasa sa atin to. Ang ganda po ng takbo niya, very responsive, hindi ka mapapahiya. Kasi sa nakita ko sa mga ibang kasama namin, binidyo nila yung takbo, kaya magtakbo to ng 139, 140, hindi pa po sagad. Imagine mo, 148 kilos yung rider at may backride pa siya na 55 kilos, kaya manakbo ng 140. Stock mo na makina pa po yan, mga kariway. Lalo pag sinetap mo pa to, diba? So ang galing. Imagine mo by Mitsubishi Euro Motors. So update ko po kayo mamaya, mga kadiway, kung ano po yung gagawin nila dito. Siguro babakasin nila sa mga parents dito para ma-check kung saan po pinaglumulan yan. Huwag naman sana computer box. Okay? So far so good naman to. Yan po yung issue natin. Tapos mayroon pala siyang sensor, no? Pag ginaganyan mo, yung mood nung light niya, pag tinakpan mo siya ng ganyan, parang nagdadart siya, pero pag inano mo, di ba nagliliwanag. Ang galing, ngayon ko lang napansin yun sa halos 1 week na to. Siguro doon paggabi. Okay, so yung plaka pala nito, makukuha mo daw ng mga 5 to 7 months, depende pa po yan. Tapos yung ORCR niya, 1 to 2 months. Okay, so hindi pa po kasi natin alam yung mga patakaran masyado ng Mitsubishi. Sabi ko nga sa inyo, it was my first time to avail a motorcycle from Mitsubishi. Ngayon mga kadiway, yung sitting position niya, 5'6" po ako, medyo tingkayot ng kutsi. Medyo mataas po kasi yung ano niya. Lakas, tumatamba. Ipalay ng ibang motor natin. Yan si yung 180cc natin ay Yamaha Mio. For sale, sir. For sale na to, pero parang ayaw pa mapabenta. Tapos si Charlie, 250cc. Pinsan nila. Malakas nila dito. Si Honey. Lakas na. Ayan ang kagandahan ng isa niya. Ayan. Pagka binaba mo yung side stand, mamamatay na yung makina. Ayan mga safety features niya. Mandulos. May Palat pa ito. so ayan, okay na. Center natin. Yun, Ayun. Yun nga, sakit. Yung sa may harness ng niya, gauge. Nagawa na ni Kagawad. Ano na talaga. Galing, Kinlabas sa pinto. Sekarang mo, iyo na sir. Minor lang yan. Huwag kayong matakot sa mga may gripping. Minor issue lang yan. Kayang-kaya ni Kagawad. Diskarte mo lupit. Step finisher. Yan yung gagawin natin. Ano to? Yan, ayos na. Okay ba? Di clearance ko. Malabas yung alis na. Hindi maliwanag. Maluwag naman yung clearance niya. Maluwag yung clearance. Alis dalawa ko. Oo. Binabalik na lang yung flarings. First time ni Kagawad na gumawa ng griffin kasi bagong labas ko ng Mitsubishi. Minor issue lang naman yung ginawa nila. Kayang-kaya naman dito sa Mitsubishi branch San Carlos. Yan. Hindi nga pinawisan si Kagawad,
Ano lang yan, wala pang isang oras. Tapos agad yung problema. So ayan, okay na. Yung sa may harness lang niya, sa may sakit. So ayan mga kadeway, update ko po kayo doon sa problema natin dito sa Griffin natin na nawawala-wala yung fuel indicator. Ayun, dinala ko na sa kaninang umaga at okay na. So shoutout natin yung gumawa, yung mechanic natin doon, ang mechanic ng brand, si Richard Cancino. Kagawad Richard Cancino, maraming salamat. So ayan, sinamahan ko siyang gumawa. Actually, basic lang po, very minor problem sa lahat ng mga na-release ng Griffin 180 sa buong Pilipinas. Ako lang naman so far yung nagkaroon ng ganong problema or issue. Pero minor issue lang naman. It so happen na naka-warranty pa siya, kaya hindi ko pa siya ginalaw. Dahil may basic knowledge naman ako sa paggawa ng motor. Pero syempre, under warranty, kaya dapat dalhin yung sa kasa. Kaya ko naman gawin yung problema. So, ayun, hinala ko, nasa sakit lang po siya o sa wiring. Okay? So, ang ginawa namin na una ito. Pakita ko na lang. Yan, ang kagandahan nito mga kadiway, very minimal lang yung mapaklasin mo mga tornilyo para ma-expose yung mga wire. Okay? So, ito lang, dalawa. Isa dito, para makita nyo na sa mga makaka-experience or sa mga gusto o para magka-idea kung saan yung mga wirings ni Griffin natin. Okay? So, baklasin lang natin yung dalawang tornilyo dito. Maingat nilang gawin yun kasi may nilalagay pa sila para hindi magasgasan. Tapos, pag nabaklas yun na yan, mga kagayin. Ingatin nyo lang. May clip lang to. Okay. Yan, itaas nyo lang ito mga kadiway. Yan, tinutulak. Tapos, marireveal na po yung naman niya sa loob. So, ganyan lang po. So, ayan na. Napakaganda ng pinag-wiring ng Mitsukoshi, Philippines. Yan, no? Ito yung sa alarm niya. Ito yung computer box. Yan, computer box po ito. Tapos, ito yung alarm. Ewan ko kung ito yung computer box or ito. Yan ata. Yan. Or baka regulator to rectifier. Or may ibang term sila. Okay? So, dito ang makikita nyo, yung alarm. Yan. Pindutin natin yung remote. O, ito nga. Yung speaker ng alarm o alarm module na tinatawag. Tapos, ito na yung mga sakit nitong headlight. Yan, yung harness. So, ito yung mga harness, yung mga headlight. Okay naman. Okay naman siya papunta dito. Wala namang problema. So, napaka-decente or detalyado yung pinambalot nila quality. Ito yung sa may brake. Okay? So, ganun lang po yung pagbubukas. Ngayon, wala dyan yung problema. So, ang ginawa namin ulit, binuksan namin ito. Ito naman yung tatanggalin natin mga kadiway. Okay? Ito, may tornilyo siya dito. Ito. Magkabilaan yan. Tapos, ito sa gilid. Parang Aerox lang din talaga, ganito din, same din. Kaya lang mas marami yatang babaklasin doon. Sa kabila, ganun din itong mga kadiway. Ito rin. Ayun, magasgasan. Magkabilaan, dalawa-dalawa. Tapos dito sa kabila rin. Yan o, kita nyo naman. Hindi siya mahirap, hindi ka mahirapan na magbaklas-baklas para ma-reveal yung mga wires. So, pag yan, sa ano niya, taas nyo lang, kunti-kunti, angat-angat nyo, huwag nyo bibiglain mga ka-DIY kasi para hindi masira yung, yun, may mga ano siya, yung clip, ganyan. So, ma-reveal mo na yung mga harness or socket. So, ang diferensya, ito mga ka-DIY, ito mismo, ito, inayos na namin eh. Yung socket nito, actually ang ginawa namin procedure dito, isa-isang binabaklas namin yung mga socket para malaman namin kung yun talaga. Una muna, nilagay namin sa side, pa left side, so gumana siya, tapos tinanggal namin isa-isa yung mga socket. Tapos nung ito na yung tinanggal namin, nawala na siya. So sabi ko, baka dito. Yun nga, dito nga. So, para makita nyo, tanggalin na lang natin to.
Yan, tanggalin natin yung cable tie mga kadeway para ma-reveal natin yung sinasabi ko sa inyo. Tanggal na siya. Babalik din natin for the sake lang for vlogging para mas makita nyo yung sinasabi ko. Yan. Ang linis naman tignan. So, yan yung natanggal. Itong kulay blue. So, tanggalin natin. Yan. Yan, o diba? So, ito yung mismo natanggal dito. Ito mismo. So, hindi siya nagko-connect. Kaya pala, pag nilagay mo sa left side, nagko-connect siya, lumalabas. Pero pag iano mo na dito, nakalabas na kasi yung pin yun eh. Pin yan. Ito dito, nakalabas na siya. Parang ganito, malabas na. No, parang ganyan, mga kadeway. Nahuhugot na. Nahuhugot siya. Hindi maayos yung pagkalak. Okay naman siya, wala naman akong masasabi. Kaya lang, siguro dito siya nagkaano. Ang ganda naman ng play niya eh. Oh. So, dyan lang mga kadeway. So, sa mga naka-gripping dyan na tulad ko, huwag kayong mag-worry kasi pag mga ganun lang sa may indicator dito sa gauge panel natin, dito lang kayo mag-troubleshooting. Dito lang siya mismo sa mga sakit na yan. Okay? Gawin nyo muna tong ano ko bago kayo mag-conclude sa computer box. Dito lang sa mga sakit na yan. So, balik na natin. Ilan yung mga kadeho ay para mas makita nyo. Lagay natin. On. Wala, di ba? So, wala. Yun kasi yun ang provide ng supply para mag-on yung dash panel natin or panel gauge. Tignan mo, lagay ko. Okay. Pakita mo dyan. Gumana ba? Yun yung sinasabi ko. So yun, gumana na siya. Okay? Okay natin, patayin natin. Isindin natin, lalabas lahat ng indicators. Yun, engine. Mawawala yan pag pinaandar natin. So ayan, okay na siya mga kadiway. Ito yung problema lang, yung fuel indicator. Kasi yung isang pin, kumalas. So ayan. Sasabihin nila, ganyan, ganyan, pangit, bago pa lang, ganyan. Eh syempre kahit naman ng mga branded nagkakaroon din ng issue sa mga wirings lang yan mga kadewa. Huwag kayong mabahala. Don't panic because it's organic. So, ganyan lang siya. Ganyan lang po mag-troubleshoot nito. So yan, pagka wala kayong ginagawa mga ka-DIY or pag naglulo ko yung mga indicators ninyo dyan, ito lang po yung babaklasin nyo, ito lang po yung i-check ninyo. Isa-isahin nyo yung mga socket dito or harness. Okay? So ganyan lang, binalot natin para hindi mapasukan ng tubig. So ganyan lang. Tapos ito pang isa, meron pa dito 1, tapos dalawa dito 3, 4, tapos 5. So 5 sockets yan mga ka-DIY dito sa taas. Okay? So hindi na yan maano, kahit igalaw-galaw mong ganyan, okay na siya. O diba? Yan, fix na po natin, tapos ilalagay na po natin. Okay? Tapos yung mga socket ng flasher niya nandito. Tapos yung side may ignition. Okay? Yan yung mga socket niya. So dito lang po talaga yung mga, tapos yung iba nandito na sa may ilalim ng U-box. So babalik na po natin. Yan mga kadiwa, ingatan nyo lang po yung mga clip na to pagka nagtatanggal kayo, baka hindi nyo maibalik. So yan, lagay na po natin. Parang Mio lang po ang design nito, parang ganito lang sa Mio ko. Yan, 180cc big bulb. Porcel. Porcel, loaded po yan mga ka-DIY. Dinowngrade na po natin, naging 160 na. So natin ganyan. Tapos dito rin, dito muna. Ang clip na. O, i-clip muna natin. Yun. So yun ang unahin natin. Tapos pagka lumapat na po siya mga ka-DIY, lagyan na natin yung mga tornilyo. Ayan, make sure na naitapat nyo yung mga clip bago nyo ilagay para hindi siya malustrid mga ka-DIY. Ayan. Tapos sa taas. Right. Tapos dalawa rin sa left. Ipitan nyo lang mga ka-DIY para hindi humulaglag. Same process mo.
Oh, same process lang dito. Natay tools. Hindi, saglit lang ito. Yan, ganyan na. Baba mo lang yan pag ganyan para sumiksik siya mga ka-DIY. Yun. Yun na. Tapos, lagyan na natin. Diba, simple lang. Hindi siya komplikado actually. Yun, no? Material niya, very light lang siya kahit na matibay siya. Very light lang. Ibig sabihin po nun, magaan po itong parts niya. So yan, pagka lalagay mo yung screw dito mga ka-DIY, make sure na nakapasok yung mga clip. Kawit. Okay. So, ganun lang po yung proseso na pinagawa natin mga ka-DIY. So, ulitin natin. Ulitin natin. Yun. Galaw-galaw. Galaw-galaw nyo bago, bago nyo i-fix lahat. Kasi mamaya, may nag-loose na naman. Babagasin mo na naman. So, okay siya. Testing natin. Yun. RPM, gumagana. Dilaw natin. High. Yun. Passing. Kagandahan dito, ang gusto ko, isa sa nagustuhan ko dito, may passing po siya. Ibig sabihin po kasi ng passing, yung pag gusto mong lumusot, yung kasalubong mo, agad siya. Oo, magiging attentive siya kasi parang may gusto kang sabihin. Kahit na hindi mo gamitin yung busina, may passing na siya. Okay, tapos, tinan mo yung DRL nyo, liwanag. DRL ang tawag po dyan, or daily running light. Kahit na tanggalin mo yung ganyan lang siya, maliwanag siya. Ganda. Parang sa mga kotse, expander, gano'n, Mitsubishi expander. Diba ganyan din? Napakahusay ng pinagawa ng Euro Motors by Mitsubishi. Tapos naka-disc brake na rin po, dalawa. Ito lagay ng brake fluid. Pwede mong i-upgrade yan, yung parang ganito. Basta taas. Ipasok pa siya sa taas. So ito lang yung natakbo natin mga ka-DIY. Dito ka rin mag-a-adjust. Actually hindi ko pa na-set yung oras niya eh. Hindi ko masyado nagagamit. 54. So yan, soft touch lang po yan mga ka-DIY. Ganyan lang. 54 lang po. Almost 55 kilometers pa lang yung natatakbo niya. So ganyan lang po siya. Okay, sundan nyo lang po yung process mga ka-DIY. Mga shoutout natin yung mga ka-griffin natin dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre yung sa GC natin, share lang tayo ng mga ideas natin. Tapos sa mga taga Pangasinan dyan, shoutout natin. Buo tayo ng club natin dito para EB tayo mga ka-DIY. Ingat lang po kayo sa pagbabaklasa pag ng mga wirings nito. Siyempre under warranty pa po yan. Under warranty, never kayo mag-splice ng mga wires. Never kayong gagalaw ng mga wirings, okay? Ang gagawin nyo lang, i-check nyo lang po mga ka-DIY para hindi mabuid yung warranty nya. Lahat paggawa mo sa kasa, lahat itanong mo sa kasa kahit na alam mo yung gagawin mo. Okay? Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is Caring. caring. So ayan, maraming salamat. Tugatol Pinaglory and Burn Time. Signing off.